Okay. Good morning everybody. Salamat kapatid na Peter. At least tinayuan mo ang inyong fundamental beliefs. Saludo tayo dyan. At sinagot mo ang ilang critical questions. Sometimes sa questioning ay merong mga style ng tanong ang akala mo ay mainita na. Pero ipagpasensya na natin yun at para sa tayong lahat ay magkaroon ng magandang relasyon. Sa magandang relasyon pa rin ako dapat sa magandang relasyon pa rin tayong lahat. Sapagkat ito ay pinag-uusap-usapan lang. Sometimes makabuylo ang mga speakers ng boses, pero mga kapatid, buylo lang yan. Wala yan. By the way, ipinapaabot ko sa inyo ang mainit na pagbabati ng Presidente ng Central Philippine Union Conference, Pastor Barliso, talagang nagko-communicate yan siya na ipaabot ang kanyang greetings kung saan-saan man kami magpunta. Ang kanyang executive secretary ngayon ay si Pastor Caleb Makirang at ang kanyang treasurer ay si Pastor Inapan, nagpapaabot ng regards, lalo't-lalo na sa ating mga kapatid na mula sa Islam Church. Okay po, nakikita nyo po ng ating pag-uusap ngayon, pagpaliwanagan lang po ito at hindi ito debate. At nangangailangan po ito ng matiwasay na pagkakataon ng ating pag-uusap upang sa ganun paghiwa-hiwalay natin mamayang hapon ay ayos ang ating isip at ang damdamin. Alright? Naririnig nyo na ang presentation ng ating mga kapatid na mula sa Isdarm Church. Ito naman na mula sa SDA. Ikinalulungkot ko minsan na pare-pareho itong Adventist. SDA Local Conference, SDA Davidian, kung ano-ano lang, basta may SDA. Ay ang presentation kanina naririnig po natin na lahat nagki-claim nito, lalo na sa word na remnant. Okay po? Okay, sige. Ito po kasi sa SDA Objections Answered na, ulo ng page dito. Pakita ko sa inyo mamaya. Ang sabi po ay ganito. Libro po ito ng Isdarm. The large class, ang large class ay ang Seventh-day Adventist daw ito, does not qualify as the remnant church. Tama yung dineliver kanina, na hindi daw tayo ang remnant. Which will go through, ang large class daw will go through the kingdom for as long time now she had laid down the banner and compromised with Satan. If this is the large class, ang large class ay magkukompromiso kay Satanas. Ayan ang nakasulat sa kanilang libro. Babalik po tayo dito sa prophetic forecast patungkol sa iglesia, sa katapusan na iglesia. Isa-summarize lang po natin. Ang tunay na iglesia ay na-introduce ng Diyos sa kanyang bayan. Nung dumating ang Israel, when Israel was created as a nation, ay doon katalaga ng Diyos ang kanyang iglesia, tunay, ang pagtuturo doon sa Israel. Ang Israel naman ay tumalikod sa pananampalataya. Okay? Mababasa na po natin sa Matthew 16:18 na si Kristo ay tumayo ng kanyang sariling iglesia. Ang iglesia naman na tinayo ni Kristo, na sabi nila iglesia ni Kristo, ay tumalikod din. Sa Acts, tumalikod din. Kaya tinawag ang ibang tupa. Ang ibang tupa ay hindi na ito mga Israel, kundi, mga Cebuano na ito, mga Tagalog na, Australian, American, European, iba na ito, hindi ito Israel. Okay, at sila ang nagtanggap ng pananampalataya sa kay Panginoong Hesukristo. Dumating, nabanggit kanina, ang 1,260 years of dark ages. Doon ang iglesia na compromise na naman. May remnant lang na natira. Ang remnant ay mababasa na sa Revelation na tumago sa ilang. Na ang ilang sa history, Amerika. Hindi na natin i-elaborate yan. Okay, pagdating ng panahon, ganito po ang nangyari. Kasi ito po ang time frame ng tinatawag na restoration of the church. Mula sa pagtalikod noong 70 AD
ang Jerusalem, pangalawang winasak ng mga kaaway. Okay. At ito po ang prophecy sa Daniel 8:14. And they said unto me, unto 2,300 days or years, then shall the sanctuary be cleansed. Sa King James Version, to shortcut and to summarize, after the 2,300 years, the sanctuary shall be cleansed. Hindi maliwanag masyado sa King James Version, pero basahin mo sa Catholic Version. Instead that then the sanctuary shall be cleansed, then the temple shall be restored. Ang ibig po sabihin, yung templo that was destroyed in Jerusalem, last destruction in 70 AD, shall be restored in a proper time and in a proper place. Mula doon sa wilderness sa Amerika, i-restore po ito sa proper place and then sa proper time. Ang proper time ay may frame. Ito po ay 2,300 years na kung balikan natin ang kasaysayan, ang history, nagmumula ng 457 BC down through 1844 AD, exactly 2,300 years. From 457 to 1844, ito po ang restoration period after the 2,300 years. That was in 1844. Ay walang Adventistang mag-ayaw niyan sapagkat nasa prophecy yan. Conforme silang lahat dyan, maliban lang sa hindi nakaintindi nito. Alright, now, punta na tayo. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay remnant, yung mga nalabi. Siguro, dahil sa naririnig po natin kanina, na maraming nagkiklaim nito, maski sino-sino na lang. Adventist din sila, remnant din sila. Siguro basahin na lang natin sa sulat ng pioneer ng Adventist na si Ellen G. White. Okay? Basahin na lang po natin ito. Mirong bayan ang Diyos. Selected Messages, Book 2, page 66. God is leading out a people. He has a chosen people, a church on earth, whom He has made a depository of His law. He committed to them sacred trust and eternal truth to be given to the world. So may bayan ang Diyos na Kanya, na diniposituhan niya ng kautosan ng Diyos at kinomiter sa kanilang kamay. Sino po ito? Sige, patuloy po tayo. Ito po, TM 58. Let all be careful not to make an outcry against the only people who are fulfilling description given to the remnant people who keep His who keep the commandments of God and have the faith of Jesus, who are exalting the standard of righteousness in these last days. God has a distinct people, a church on earth, second to none. Ang ibig po sabihin nito ay wala ng iba, second to none, but superior in all their facilities to teach the truth, to vindicate the law of God. God has divinely appointed agencies, men whom He is leading, who have borne the heat and burden of the day, who are cooperating with heavenly instrumentalities to advance the kingdom of Christ in the world. Let all unite with these chosen agents. Mga kapatid ko at mga kaibigan, ay miro palang iglesia ang bayan ng Diyos, second to none, wala ng iba. Sino po ito? Sige, let all unite with these chosen agents. Sino po itong mga pinili ng Diyos? Testimonies Volume 7, 138. Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people separate from the world. By the great cleaver of truth, He has cut out from quarry of the world and brought them into connection with Himself. He has made them representatives and called them to be ambassadors for Him in a last work of salvation. The greatest wealth of solemn and fearful warning sent by God to man have been committed to them to be given to the world. Okay? Ito palang iglesia na pinili ng Diyos na wala ng iba. Second to none, ang pangalan ay Seventh-day Adventist. Walang dugtong, walang addition. Okay? Sige. Klaro na to? Na ang remnant na binanggit po kanina dito ay itong remnant na binanggit dito, sapagkat itong pinag-uusapan po natin, ay wala ng iba, siya lang, na ang na ito ay dapat dito tayo umanib. Sila ay tinawag ng mga pinili. Itong pinili ay Seventh-day Adventist, wala ng iba. Alright, sige.
Patuloy po tayo. I am instructed to say to Seventh-day Adventists the world over, God called us as a people to be a peculiar treasure unto Himself. He has appointed that this church on earth shall stand perfectly united in the spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time. Ang may pangalan, Seventh-day Adventist, ilang beses na binanggit dito. O sige. Ngayon, ano po ang kahalagahan nitong Seventh-day Adventist na ito na pangalan? Sige. Sino ang nagbigay nito? Ang ibig sabihin po dito, isa lang ang pangalan na binigay, hindi dapat dagdagan. Ito po, Selected Messages Book 2387. We are Seventh-day Adventists. Are we ashamed of this name? We answer, no. We are not. It is the name the Lord has given to us. Walang dagdag, hindi dapat yung additional dito. Sapagkat ibinigay po ito ng Diyos. Maliwanag na po ito. Halimbawa, tatayo rin ako ng sarili kong iglesia, dagdagan ko rin. Kagaya ng Seventh-day Adventist Church, dinagdagan nila, Local Conference Incorporated. Maliwanag po sa Biblia, sa Spirit of Prophecy, na binigay na pangalan ng Diyos, Seventh-day Adventist. Ito po, may pangalan dito na halos magkahawig. Seventh-day Adventist, may dinagdagan ng Reform Movement. Seventh-day Adventist Reform Movement, dinagdagan ng IMS. Para tama yung kanina para ma-identify, ma-differentiate. Tama yun. Para ma-differentiate kung ginaya rin ang Seventh-day Adventist. May mga ano yung pagtawag nito? Copyright? Trademark. Naka-trademark yung mga pangalan na yan. O, kita mo yung IMS, pareho sila na SDA Reform Movement, dinagdagan niya naman ng IMS para ma-differentiate na naman. Alam po natin na magkalaban ng mortal itong dalawa, pero pagpasensya na natin yan. Okay? Now, ito na po. Balik tayo sa SDA Objections Answered. Pages 72 and 73. Ganito po. Our denominational name is Seventh-day Adventist Reform Movement. The complement Reform Movement is an addition. Dinagdag lang po ito to our name to differentiate our organization from that of the large class. SDA daw ito. As the name Seventh-day Adventist is a standing rebuke to the Protestant world, so also the complement Reform Movement is a standing rebuke to the large class. Ang ibig po sabihin, kung bakit dinagdag ito, ang target pala ay ang SDA. Ito, kung bakit dinagdagan ito, ang target ay ang SDA. Kaya alam na po natin ito at huwag na tayo magtataka kung bakit ang main battle tank ng ISDARM at IMS nakatutok sa SDA sapagkat ayan ang prinsipyo na libro po nila ito. Hindi po ito libro ng Adventist. Sige. Ito po ang misyon ng organisasyon na ito. By the way, nag-uusap lang tayo ng patungkol sa ating mga kasama dito ngayon. Kung ating basahin, sobra pa yung ginagawa ng mga local conference, sobra pa. Inaagaw nila mismo ang masimbahan ng Adventist. Nagkakaroon talaga ng mga legal contest dito. Okay, pero itong ating mga ISDARM ng mga kapatid, halos magkahawig sa SDA, mga mababait ito. Okay, sige. When a church apostatizes and the message is entrusted to the remnant, to whom should they deliver the message? First, to the apostate mother church. Ito po ang SDA daw ang apostate. Okay, before the final warning given when Babylon complete fall will be proclaimed, a special work must be done in behalf of the apostatized mother class. Sapagkat ang kanilang doktrina ay nag-apostatize ito, ay may special work na sila na ito'y i-evangelize sapagkat nag-apostatize. Nire-respeto natin yan. Personally, nire-respeto ko yan. Dapat lang, kung ito ay nag-apostatize, dapat i-evangelize nila na sila ang nag-reform. Ang problema, ang IMS ganun din ang balita. Sila rin ang mag-reforma sa SDA.
ganon din ang Elijah, ganon din ang Davidian, ganon din ang local conference at mga remnant church, ayan, marami. Ganon din ang kanilang claim. Patuloy po tayo. Sa isa nilang booklet ng pagtawag ay The Other Angel, page 30, at dito po, nabanggit nila, although God's remnants may be called offshoots, accusers, separatists, deceivers, etc., they have the solemn duty to deliver the message which the Lord commanded to be proclaimed, to proclaim. These messages are the gracious invitation of the gospel and the straight truth found in Isaiah 51:8. Ano po nakalagay sa Isaiah 51:8? Nagagamitin nila as a solemn duty kung paano nila i-evangelize ang Seventh-day Adventist Church. Okay? Another book is the Objections Answered. Balik po tayo dito. 106. Kanina, it's their solemn duty. Ngayon, it's their sacred duty. The Bible tells us that it is our sacred duty to show the sins of God's professed people. Ang God's professed people dito sa kanila ay itong SDA. Ay sila daw ang maglathala ng kasalanan ng SDA na ginamit ang Isaiah 58:1 na ang sabi po ay ganito, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at inyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at ang sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Ay kinlaim nila ito na sila ang sinugo na humiyaw ng kasalanan ng mga Adventista, kaya huwag kayong magtaka na ang main target ay ang SDA. Sapagkat dito sila kumuha ng prinsipyong ito. Dahil sa naniniwala po tayo na tinatawag na religious freedom at religious expression, freedom of expression, okay lang. Tiisin nyo mga Adventista sapagkat ito nga ang nangyayari at realidad ngayon, mula noon pa hanggang ngayon. Kaya, alam nyo na kung bakit ang tira ay sa Adventista palagi. Ang sabi po dito, punta po tayo sa authority. Kasi kanina pinag-uusapan kung sino itong remnant. Okay yun. Tama ang topiko eh. Sino itong remnant? Ito ba'y kung sino-sino lang? Hindi po pwede. Tama yung kanina, hindi pwede. Mayroon talagang nalabi na iglesia. Ngayon, sige, dahil nalaman na po natin na ang iglesyang ibinigay ni Panginoong Hesukristo sa atin, ang pangalan ay Seventh-day Adventist, wala nang question dito ha. Pag may premise o may suffix or what, wala na yan. Ang binigay ang Seventh-day Adventist. Ayan. Sige. Punta na tayo dito. Punta tayo dito. Kasi kanina nabanggit ang qualification. Qualification. Which is very important naman talaga. Ang qualification. Sige. Pag-aralan po natin ito. TM 22 and 23. Kung ito'y may authority. When men arise claiming to have a message from God, but instead of warring against principalities and powers and rulers of darkness of this world, they form a hollow square and turn the weapons of warfare against the church militant. Ang church militant, ang SDA po ito. Be afraid of them. They do not bear the divine credentials. God has not given them any burden of labor. They would tear down that which God would restore by the Laodicean message. Mga kapatid, mayroong mga tao, at marami po ito sa buong mundo, na lumabas din, na may balita, si Ellen G. White din ang dala, Sabado rin, vegetarian pa. Pero ang balita na nila, ang ginagawa, ay makipaggira sa iglesia nga sa Diyos. Ang sabi po dito, they do not bear the divine credentials. And God has not given them any burden, such burden of labor. Ang ibig po sabihin, kung qualification pag-uusapan dito, kung wala kang authority na binigay ng Diyos, anuman ang sigaw mo, hindi ka pa rin ang tunay na remnant church. Dito maliwanag po ito ang divine credential. Sino po ang sinabihan nito? No, sa panahon na sinulat ang TM 22 and 23, wala pa ba ang remnant, wala pa ba ang SDA reform? 1914 na lang. So dito,
ang divine credential na binanggit ni Mrs. White, kasi nung panahon pa ni Ellen G. White, malayo pang remnant, marami ng offshoot sa Adventist. Kaya nakatuon po ito sa mga lumabas at nangangaral din. Wala palang divine credential. Number 1 pa lang yan, ha? Number 2, they do not have the right. These men had no right to place them in the framework of errors, making it appear that it was the voice of God from heaven giving the loud cry that the church, His chosen people, who are keeping His commandments, are called Babylon, and His people are to come out of them. Manuscript 21. Ito pala ang mga nagsasabi, Babylonia kayo o harlot kayo ng Babylon. Ha? At dapat lumabas na kayo sa Seventh-day Adventist Church. Wala palang mga karapatan yan. Walang karapatan na magsabi ng ganyan. Sabi ni Mrs. White. Hindi ko nababasahin lahat yung punto dito kasi ang nasasabi ni Ellen G. White ay yung man nagtuturo ng Iglesia Adventista ay Babylonia ay kagaya ng tinuturo ni Satanas. Pareho sila. Okay, wala palang karapatan ito na magsabi ka, lumabas na kayo dyan. They have no right. Wala silang karapatan. Number 3, they had no message from God, by the way. Kasi basahin natin. The Lord has not given you a message to call the Seventh-day Adventists Babylon and to call the people of God, come out of her. Hindi pala binigay ng Diyos sa kanila ito. Number 1, wala silang divine credential. Number 2, wala silang karapatan magsabi niyan. Okay, dito, hindi binigay ng Diyos ang mensahe sa kanila na ang Iglesia Adventista ay Babylon o lumabas ka na dyan. All the reasons you may present cannot have weight with me on this subject because the Lord has given me decided light that opposition to such message. The message to pronounce the SJE Church Babylon and call the people to come out does not come from any heavenly messenger. Kita mo yan mga kapatid? Wala pala ito sa heavenly messenger o hindi naman ito binigay itong mensahe sa mga tao lalo nang walang karapatan magsabi nito. Pero ang tinatawag na poder o pribilehiyo, may pribilehiyo pero walang karapatan. Alright? Number 4, they are not handling the truth. Ito na. I have written long letters at different times to those who were accusing the Church of Seventh-day Adventists of being Babylon, that they are not handling the truth, and the word has been given me, believe them not. I have not sent them, and yet they run. Selected Messages, Book 2, page 63. Kaya walang divine credential, walang karapatan. Pero pwede mangaral. Kaya lang, hindi ko sila pinadala. Subalit, tumatakbo at nangangaral. Okay lang. Karapatan niya ng bawat isa. Pero sa scripture, walang karapatan. Number 5, God has not given them this work to do. Believe them not. Ito TM 51 and 52. Believe them not. They are allying themselves with the enemies of God and the truth. From such turn away, have no fellowship with their message. However much they may quote the testimonies and seek to entrench themselves behind them, receive them not. And for God has not given them this work to do. Understood na yan, ha? That is self-explanatory. Number 6, they will misinterpret and misapply the counsels and warnings to the church. Review and Herald, 1893. They will deceive the people and mix up the error of the testimonies of Sister White and use her name to give influence to their work. They make such selection from the testimonies as they think they can twist to support their positions and place them in setting of falsehood so that their error may have weight and be accepted by the people. They misinterpret and misapply that which God has given to the church to warn, counsel, reprove, comfort, and encourage those who shall make up the remnant of God. Ito po, binanggit na naman ang remnant. Ang remnant pala ay pinadalhan ni Panginoong Hesukristo, pinadalhan ng Diyos ng mga warning, saway, comfort, pinadalhan na misinterpret po ito at na misapply. Nang sabi ay sinumpa na ni Ellen G. White at sinumpa na pala ng Diyos ang Seventh-day Adventist Church. Na misinterpret po ito.
Tama nga sa Biblia. Great Controversy 3:9-5. Satan is the accuser of the brethren, and it is his spirit which inspires men to watch for the errors and defects of the Lord's people, and to hold them up to notice while their good deeds are passed by without a mention. Naka-notice kayo mga kapatid? Napapansin nyo ba ito? Hindi lang po ang ISDARM, hindi lang. Yung IMS, yung lahat ng mga opsyots, walang mabuti sa mga SDE. Panay kasamaan na lang maririnig mo. Wala. Kung sila lang ang maghukom, impirno na tayong lahat. Wala na itong pag-asa. Kaya lang, mabuti lang may spirit of prophecy na siya nga ang nagbigay sa atin ng kaliwanagan kung paano na dapat ipagpatawad po ito at pagpasensya sapagkat mayroon talagang lalabas ng mga tao na ganito. O sige po, sunod. Nothing, Selected Messages Book 2, 397. Nothing in this world so dear to God as His church. Ay mahal na mahal pala ng Diyos itong kanyang iglesia. With jealous care He guards those who seek Him. The Lord has not forsaken His people. Kasi sabi nila, tinalikuran na ng Diyos ang Iglesia Adventista, tinalikuran na. Kaya mga Adventista ang iba, lumabas din sapagkat ang introduction ganito, come out of her my people. Sapagkat, bakit? Sapagkat tinalikuran na ng Diyos ang Iglesia Adventista ay nag-apostatize na. O marami mga Adventista ang lumabas na ang sabi dito na deceive lang. Ito po, nothing is in this world so dear to God as His church. With jealous care He guards those who seek Him. The Lord has not forsaken His people. Satan points to the mistakes that they have done. Ay maraming talagang kasawayan sa iglesia. Alam niyo kung bakit? Alangan naman si Satanas magpunta doon sa kanya. Siyempre dito sa hindi kanya. Para marami siyang malinlang at marami nga nalinlang. Okay? Pag sinabi mo na wala ito sa inyo, pag sinabi ng isang offshoot group ng Adventist na sila ay wala nito, ibig po sabihin, hindi si Satanas pumupunta sa kanila. Dito sa Iglesia Adventista, sapagkat itong ang target ng kaaway. Kaya dito pumupunta. Sige, Satan points to the mistakes that they have done and tries to make them believe that they separate themselves from God. Evil angels seek in every way to discourage those who are striving for victory over sin. They hold up over their past unworthiness and present their case as hopeless. Kaya mga kapatid, pag binasa mo ang kanilang mga literatures at makinig ka sa kanila, wala ng pag-asa ang Adventista. Baka nakikita nyo din sa mga internet nyo, may si Gypte na urita dyan. 1994 pa, nag-close na ang probation sa Adventist. Wala na. Ay, saan tayo ngayon pupunta? Pag tinanong mo ang bawat separated groups, sabi ni Urita, dito sa amin, punta. Ay, di, may mga Adventista doon na ngayon. Ang sabi ng local conference, dito sa amin sapagkat kami ang tunay na iglesia. Kami ang local conference, kasi local conference daw yung iglesia. Ha? Ubos ang mga Adventista. Kung yan ay susundin ito, kung susundin ito ng mga Adventista, lahat na Adventista, mas scatter kung saan-saan na lang. Pero mabuti lang, may guidance sa Spirit of Prophecy at sa Biblia. Sige. Ito po, sa 1890 po ito. Satan constantly presents the sins and wrongs of those who claim to be children of God and taunts the angel of God with their defects. Ang lahat na kasalanan, yun na lang ang sa kanila. O, kasalanan ng mga Adventista. Testimonies for the Church, Volume 1, 569. God loves His people who keep His commandments and reproves them not because they are the worst, but because they are the best people in the world. Totoo nga na halos pinagalitan ang church sapagkat maraming pasaway. Ako kaagad na pastor, ayaw kong sabihin na hindi ako pasaway. Pasaway. Prangka. Pasaway. Mga Adventista, dapat lang pagalitan. Kaya ang sabi dito, oo nga, pinapagalitan sila. Hindi dahil sila'y mga masasama.
kundi mabubuti. Basahin nyo. God loves His people who keep His commandments and reproves them not because they are the worst, but because they are the best. 30 minutes. Mahaba pa. Gusto ko na mag-stop ngayon eh. May 30 minutes pa pala. Okay. Apostasy in the remnant church. Dito na. Kasi pinag-uusapan po dito yung mga yung remnant, yung nalabi. Nalabi. Ang nalabi, mga kapatid, hindi na question ito kung alin ang tunay na iglesia sa katapusang mga araw. Sapagkat pinangalanan na sa Spirit of Prophecy na 70 Adventist ang iglesia, ang pangalan ng iglesia. Wala nang dapat pag-usapan pa dyan. Ngayon, kung ang pag-uusapan naman ang remnant, sino ang natira sa tunay na iglesia? Sa 70 Adventist, sino? Ayan, sino ang natira? Yan ang question. Sapagkat, baka ma-offend yung mga Adventista, ha? I think I am correct. Sa lahat pang irelihiyon sa mundo, ang may pinakamaraming opsyon, ang 70 Adventist Church. Ito ang pinakamaraming opsyon. Hindi yung hindi yung Baptist, hindi yung iba, ang 70 Adventist Church. Kaya ang title dito, Apostasy in the Remnant Church. Saan nangyayari ang pagtalikod sa pananampalataya? Aaminin ba ito ng ating mga mahal na ISDARM members na sa kanila nangyayari ang apostasya? Hindi nila maamin ito ang libro nila dito sa akin. Tayo ang apostasy. Hindi nila maamin ito sapagkat sila nga ang nag-reform. Pero, balikan ko po ito. Ang tunay na iglesia may pangalan binigay at wala ng iba, second to none. 70 Adventist ito. Ngayon, kung ito pala ang tunay na iglesia, sinong natira dito? Sapagkat ang remnant, ang nalabi ang pinag-uusapan. O sige? Sige be? The time will come when some men from our own group will tell lies to lead the believers away after them. Ay, ang sabi po sa Biblia sa panahon ng mga apostoles, dadating ang panahon na sa atin mismo galing, naku po mga kaibigan, hindi galing sa labas, galing dito sa loob. Ang magtuturo ng mga baliktad na doktrina, dito sa loob galing yan. Hindi sa labas, tama yung sila eh. Dito, kaya tayo ang target ng Reformation movement. O sige, review. And here, 1904, in the midst of us will arise false teachers. Saan galing po? Hindi po galing sa labas, sa atin sa loob. Ang mga false teachers na ito, ang kanilang karakter, ito po, will give heed to seducing spirits whose doctrines are of satanic origin. These teachers will draw away disciples after themselves. Ito palang mga tagapagturo na huwad ay dadalhin ang mga alagad. Dadalhin, saan nila dalhin? O ba kung saan-saang mga direksyon dinala? Sa Pilipinas pa lang, according to, kung limited man ang research ko sa AYAS, mga 15 ang 70 Adventist separated groups in the Philippines alone. Kasi ang ISDARM na ito, sa labas ito galing, hindi sa Philippines. Sa Philippines alone. Okay, sige. False teachers may appear to be very zealous for the work of God and may expend means to bring theories before the world and to the church. But as they mingle error and truth, their message is one of deception and will lead souls into false paths. They are to be met and opposed. Mga kapatid, ito na, nag-umpisa na ang real thing dito. Wala problema kung lumabas man ang lahat at nagtayo ng kanilang iglesia doon sa labas. Pero ang warning po dito, they are to be met and opposed. May order pala dito sa testimonies ni Mrs. White. Testimonies to Ministers, page 55. Patuloy po tayo. Ito po, Testimonies to Ministers 58 and 60. Ganito po, bantayan nyo po ang wordings dito kung sino ito. Una-una, ang word na remnant kanina, gin-define pa dyan. Dito nakita na ang pangalan ng remnant, 70 Adventist pala. Walang dugtong.
Ngayon, ang mga lumabas, ano ang kanilang characteristics? Ang mga lumabas, anong characteristics nila? Ito po, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ano po ang kanilang daladalang doktrina ng mga lumabas sa pananampalataya? My brother, I learned that you are taking the position that the SDA Church is Babylon, and that all that would be saved must come out of her. Ayan pala ang doktrina ng dyablo na binanggit mismo sa Testimonies to Ministers. Ito palang mga lumabas sa pananampalataya na nakinig sa mga bulong-bulungan ng masamang espiritu at doktrina ng dyablo. Ang kanilang doktrina, number 1, Babylonia na itong Adventista. Number 2, lumabas na kayo. Mga kapatid, to be honest enough, ito bang lumabas na kayo sa Adventista na sa official na pagtuturo ng ISDARM? The answer is yes. Nasa libro nila yan. In all honesty, hindi sa pag-criticize to anybody, but we are now talking about life and death situation. Because kaligtasan po itong pinag-uusapan dito, kaligtasan ng kaluluwa. Dapat ilahad ang lahat. Kaya sabi ko kanina sa kay Brother Peter, ilahad mo ang lahat. Baka mayroong tidbits of good information dyan. Kaya ganyan ginagawa ko rin sa mga SDA local conference. Baka nyo Adventista kung gusto nyo. Sapagkat baka mayroong katotohanan dyan. Basta tiyakin nyo na itong mga katotohanan ito, ang inyong sasabihin, mas sobra pa dito. Ngayon, dito nakita ng identification ng mga lumabas, depart from the faith. Ang doktrina nila, dito mo ma-identify kung sino sila. Ang kanilang doktrina, lumabas ka sa Iglesia Adventista, ginagamit pang Biblia nga, come out of her, my people. Doktrina pala ng Yahweh yan. Doktrina ng dyablo ito. Okay? Doktrina ng dyablo. Maliwanag na po ito. I think tapos ng usapan dito kung hindi pa tapos ang panahon, ang time ko. Sige. Therefore, Babylon, ito po, kung ganito pala, ito ba turo din ng ISDARM? Tingnan po natin ito. SDA Objections Answered, pages 3 and 73. That Other Angel, page 37. Hindi po ito Adventista, SDA na libro ha, ISDARM po ito. Therefore, Babylon is not yet completely fallen because the large class has to develop their character whether to reform or to become corrupt. Ang large class po dito ay ang SDA, sang-ayon sa mga libro nila na ito. Ay, doktrina pala nila ito. Sige po. Ito pa. That Other Angel, page 37. So the call, come out of her, my people, will be given to all fallen churches and also to the large class who will still bear the name Seventh Adventists. Uy, doktrina pala nila ito. Disgrasya na. Kaya ang sabi po dito kanina, ang doktrinang yan, doktrina ng dyablo. Kung hindi natin ilahad ito, darating ang panahon, sisisihin pa ako ng aking kapatid na mahal na mga ISDARM at IMS. Ayan, nilahad na lang. Kung balikan po dito, doktrina po ito ng masamang espiritu. Ito, na Babylon ng Adventista, at ito, lumabas ka dyan sa Adventista. Doktrina pala ng dyablo yan. Sapagkat ang tunay na iglesia, ang pangalan, Seventh-day Adventist, walang dugtong na Reform Movement o local conference, wala po yun. At the identification ng ating pinag-uusapan po dito, sino yan? Okay? O sige, patuloy pa. The Good Way Series Study 1, page 27. Kasi hanggang sa study 12 ito ang The Good Way Series. O, ito po. The prophesied shifting will be completed when the last faithful soul comes out of the mother church before the stroke of wrath of God is felt. If the call of the true followers of Christ in Babylon is come out of her, my people, that ye be not partakers of their sins, and that ye receive not of their plagues, that it stands to reason that refuge from the plagues cannot be found in the mother church, which will be the first target of the plagues. Doktrina nila ito, Babylon ang SDA, come out of her. Doktrina po nila ito.
Doktrina nila ito. Okay? Na doktrina din ito ng kaaway ng Diyos. Ito na. Testimonies Volume 6, pages 400 and 401. As trials taken around us, nabasa po ito kanina na may separation and unity na mangyayari sa ranks ng Adventista. Tama po yun ang nabasa. Na mangyayari ang separation and unity. Kaya ang unity yun ang remnant, ang separation yun lumabas. Ito, mangyayari at mangyayari. Hoy, ka mag-clap-clap dyan ha. Mangyayari at mangyayari po ito that some who are now ready to take up weapons of warfare will in the time of real peril make it manifest they will yield to temptation. Those who have that great light and precious privileges but have not improved them will under the one pretext or another go out from us. Sinong us po ito? Si Ellen G. White ang nagsulat nito. Sinong us? Ay tayo. May lalabas daw mula sa atin. Sino pa ba ito? O sige. Not having received the love of the truth, they will be taken in the delusion of the enemy. They will give heed to seducing spirits and doctrines of devils and will depart from the faith. Ang doktrina nito, nabasa na po natin kanina. Kaya ang separation at unity na predict ni Ellen G. White dito, nangyayari ng anoon pa at nangyayari hanggang ngayon. May unity nga at may separation. At marami ang nag-separate. Iba-iba ang pangalan. Basahin po natin yan mamaya. Sige. That other angel, page 24. Libro nila ito. Hindi atin. This is actually took place in 1914 to 1918, yung First World War. The angel of Revelation 18 had to do its work in separate group. Mga kapatid, sandali lang po. Balikan po natin ito kasi kanina, ang delivery ay nag-concentrate sa gira. Sa gira noong 1914. Mga kapatid, ay hindi bali. Sapagkat ang mga Adventista daw sa Europe ay sa Germany ay sumali sa gira nung si Hitler, Adolf Hitler, ay nag-declare na lahat ng mga lalaki i-enlist sa military. May nabasa po ako doon Hindi ko lang nadala na kung hindi nyo ibigay, hindi kayo magpayag, ay lahat ng mga simbahan nyo iwasakin, ay mga ganon. At si Conraday ay walang magagawa. Conraday was president of the European Division. Okay, European Union. Wala siyang magagawa. Ginamit niyang prinsipyo na kung anong konsyensya mo, sundin mo. Sapagkat hindi pinipwersa ang mananampalataya kung ano ang gagawin niya. Ginamit ni Conraday, yun, ginamit niya na prinsipyo. Hindi naman lahat sumali, pero mayroong ibang nagsali. Yung ibang nagsali ay nakita ni Dr. Kosel at ng mga kasamahan niya, yung founder ng ISDARM. At nagkaroon nga ng away. Ako, basta history, saludo ako. Tama yun. Tama yun. Pero hindi yun global na isyo, hindi yung general conference na isyo, local yun. Doon sa Germany. At magtatanong po ako, saan na si Conraday pagkatapos noon? Nag-offshoot din. Hindi namatay yun, hindi Seventh-day Adventist. Nag-offshoot siya. Lumabas. Okay? Ay binanggit po dito ang weapons of warfare na sa panahon ng separation at unity, itong weapons of warfare, hindi ginamit sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng Diyos, kundi ginamit sa sa pakikipaglaban sa loob. Sige ha? Sige. Ang binabanggit kanina yung 1914 to 1918 na First World War. This is actually took place in 1914 to 1918. The angel of Revelation 18, sila daw itong Revelation 18, the other angel, yung fourth angel, sila daw ito. Had to do its work in a separate group. Ano pong sabi kanina? As trials taken around us, both separation and unity mangyayari sa iglesia. Sinong nag-separate? Basahin nyo. Ay inamin ito sa kanilang libro mismo. Sige, patuloy pa. Other angel 28. The former brethren, sila po ito, separated from the large class.
undertake a reform movement. Ayon kung bakit may dugtong na SDA reform movement. Kaya nag-separate, ang sabi po kanina, as trials taken around us, both separation and unity will be in our ranks. Sino nag-separate? Inamin po dito? Ang ISDARM ang nag-separate? Isa sa mga nag-separate. Pero mga kapatid, hindi lang yun ISDARM eh. Before that, si Mrs. White bata pa nung 1850s pa, marami nang nag-separate. Okay. Now sige, patuloy pa kung may time pa ako. In this way, the movement of the fourth angel came into existence as a separate movement from the mother church. Ang sabi po dito, in times of peril, ano yun? In trials, as trials taken around us, both separation and unity will be in our ranks. Nangyari nga, at inamin ng ISDARM na sila nag-separate din. Dapat hindi na lang ito inamin. Dapat, kaya lang, siyempre, may mga abogado rin ito na nag-process ng kanilang papers. That other angel, page 28. In this way, the movement of the fourth angel came into existence as a separate movement from the mother church. Pero believe ako nitong ISDARM eh. Kinikilala ba nila na tayo, itong iglesia, Seventh-day Adventist Church, mother church nila? Nako, ang local conference, sabi niya, saan nyo mabasa na mother church namin kayo? Sabi ko, sige, hindi na lang. Pero saan kayo galing? Sabi ko. Ayan. Pero ito, honest ito, ang writer ng ISDARM. Okay. Testimonies for the Church, Volume 9, page 148. Those who have departed from the faith will come to our congregation to divert our attention from the work that God would have done. Mga kapatid, may napansin po kayo dito? Yung mga lumabas daw sa pananampalataya ay papasok sa ating mga iglesia. Ba, naalala ko yung kaibigan natin mga local conference. Ilang iglesia natin ang kanilang napasok at naagaw pa sapagkat hindi pa na-donate sa Sipoco, Central Philippine Union Conference Corporation, na siya ang may legal holding ng mga properties. Kapag hindi ma-donate, inaano nila yan. Hinahunting. Pag madabaptize ang elder, agawin nila yun. Maraming naagaw. Mga kapatid, sa Leyte, ang ating mga kapatid na mga Davidian, tuwing Sabado, nasa loob ng simbahan ng Adventista. Nakaputi pa. Prangka-prangka yan sila eh. Sabi dito kami, pagkatapos mga 3 buwan, wala na ang miyembro diyan sa tabi nila. Dinoktrinahan pala na binulong-bulungan na kung ano-anong deception, ando na sa kanila. Pumapasok sa ating simbahan. Kung iprangka ko pa, maliit pa ako. Binatilyo pa ako. Maliit pa ako. Elementary. Ang aming simbahan palaging pinapasok ng ISDARM. At mayroong mga official pa sa iglesia nadala nila. Nung maliit pa ako, mga kapatid, tama ito, hindi? Tama. Sabi ni Mrs. White, those who have departed from the faith will come to our congregation to divert our attention from the work that God would have done. Ay pag nakalabas sila, ang tapang-tapang. Hindi mo na basta-basta kasi mayroong sila natuklasan na bagong liwanag, sabi nila. O sige. Therefore, we have far more to fear from within than from without. The hindrance to strength and success are far greater from the church than from the world. Yung sabi nila, 666, darating daw ang mga pang buong sanglibutang kabagabagan sa ating pananampalataya. Wala pala yan. Sabi ni Mrs. White, mas nakakatakot dito sa loob kaysa labas. Bakit? Bakit mga kapatid? Bakit nakakatakot sa loob? Ang Adventista, eksperyensyado na ito sa mga ganyan. Marami nang lumabas sa Adventist nakuha dahil sa deception, hindi dahil sa persecution. Sa persecution, wala yan. Wala. Kasi alam ng Adventista kung kalaban yan. Pero kung ang harap mo, may Biblia, may spirit of prophecy, kumplito, Sabado, stricto pa. Madeceive ka. Sige, patuloy po tayo. May panahon pa? 10 minutes.
Satan will work his miracles to deceive. He will set up his power as supreme. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners are sifted out, the chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless, it must take place. Ay may wheat po, may chaff and wheat po dito, na ang chaff ay siyang lalabas, ay matitira ang trigo. Ganyan po. So, be not deceived. Select the Messages Book 1, page 197. Be not deceived. Many will depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. We have now before us this alpha of this danger. The omega will be of a most startling nature. Ay may alpha and omega dito. Kaya ang alpha, panahon ni Ellen G. White. Ang omega, panahon natin. Mas grabe itong omega of apostasy dito. Okay, the alpha, saglit lang po ito. Sa alpha, from after 1844, many separations occurred. Mababasa po ito sa Day Objections Answered. Page 113. Isdarm na libro po ito. Sabi po nila ganito, we know that the church could not avoid the rising of apostate movements. Tama po ito. Na hindi ang Seventh-day Adventist Church makaiwas sa mga apostate movements. Sila rin ang nasabi. The spirit of prophecy says that after 1844 occurred divisions and confusion in the ranks of Adventists. The spirit of indifference and self-sent messengers existed then just as they exist today. Remember, sabi niya, baka makalimutan mo na ang lahat na binanggit dito ay mga offshoot ng SDA. Mula daw noong 1844, marami ang lumabas hanggang ngayon. Baka makalimutan nyo, sabi sa Objections Answered nila, baka makalimutan nyo na ang lahat na binanggit ng mga self-sent messengers from 1844, mga offshoot ng SDA. Bago nyo lang nakita ang pangalan ng librong ito, no? Gusto nyo makita? Okay, sige. Patuloy po tayo. Ang sabi po kanina, lahat ng lumabas, mga offshoot ng SDA. Ngayon, ay ang lahat ng lumabas nag-aangkin, nagkiklaim na silang remnant, sila ang tunay na Iglesia Adventista. O sige. Kaya ang lahat na lumabas, ang sabi po sa Objections Answered, mga offshoot ng SDA. Tama ba yun sila lahat? Sige, basahin po natin. Dito muna tayo. The leaders of the SDA Church overlook the fact that the branches which originated from the SDA Church, which is also an offshoot, lahat daw naggaling sa SDA, maintain false doctrines. Ay, ang nag-offshoot daw sa SDA, ang kanilang doktrina. Okay, sige. And they came into existence because of wrong interpretation. Lahat daw nag-offshoot ito. Ang kanilang interpretation ay mali. O sige ha. Day Objections Answered, page 113. Ito ba sila lahat ay tama? O baka tama ito? Tama ito. Na mali ang kanilang interpretation, lahat sila. Kung tama ito, suportahan na natin sa Spirit of Prophecy. Ito po. Testimonies for the Church, Volume 3, page 428. There have ever been individuals of independent minds who have claimed that they are right, that God has especially taught, impressed, and led them. Bawat isa sa kanila, has a theory of his own, views peculiar to himself, and bawat isa sa kanila claims that his views are in accordance with the Word of God. Lahat sila, this draw away from the body, and each one is a separate church of himself. All this cannot be right, yet they are all claimed to be led of the Lord. Lahat ng lumabas pala hindi tama. Si Ellen G. White, di ba? Ellen G. White rin ang ating binabasa palagi. Ang sabi po natin kaibigan, ang sulat ng mga writers ng ISDARM, lahat ng lumabas sa SDA na offshoot, mali ang interpretasyon. Tama sila sapagkat sabi dito, lahat sila
All this cannot be right. Lahat sa kanila, nag-separate church. ISDARM, IMS, SDA, local conference, Davidian, kung sino-sino dyan. Lahat sila hindi tama. I think, hanggang dito na lang ako muna. Alam nyo, tapos na no? Tapos na? 5 minutes. Ano po? 5 minutes. Ayoko ng 5 minutes pa. Gusto ko na uminom ng tubig. Kasi, alam nyo mga kapatid, marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan. Kaya lang, pumunta na lang tayo dito sa diretsahan. Marami po itong hinanay ko. Depende sa topiko. Ay ito, inano ko lang, piniresen ko lang sa inyo. Sapagkat, pati kayo mga Adventista kayo, ako ang sisisihin nyo sa huli. Bakit hindi nilahad ito? Anong sabi sa akin ng debater ng Adventist sa Mindanao na nagpumasok sa local conference sa 39? Sabi niya, Pastor, bakit ngayon ka lang narinig? Bakit na ngayon daw ako? Ay sabi ko nga, sapagkat ngayon lang tayo nagkita. Sabi niya, sana kung noon pa, hindi sana ako pumasok sa 39 na ito. Mga kapatid, pinasasalamatan ko rin pati yung 39. Alam niyo kung bakit? Ito ay isang hamon sa atin na mag-aral tayo ng banal na kasulatan at ng espiritu ng hula. Kaya mga kapatid, pinasasalamatan ko ang ating mga kapatid ng mga ano. Kaya kanina nag-uusap kami ni Brother Peter na ito ay presentasyon lang. Pagkatapos nito, mamayang alas 3 ng hapon, ay magkakaroon tayo ng reconciliation ceremony. Bakit alas 3 ang suggestion ko palagi? Magkaroon ng mga ganito na ako ang speaker. Because 3 o'clock in the afternoon was the beginning of the evening sacrifice. Sa morning and evening sacrifice, doon sa earthly sanctuary, ang alas 3 ng hapon ay pamuno, umpisa ng evening sacrifice. Huwag tayong magtaka na si Panginoong Hesukristo ipinako at namatay sa cross by 3 o'clock in the afternoon. Kaya yun pala ang katuparan ng evening sacrifice sa earthly sanctuary. And this ends my presentation this morning. Thank you very much for listening. May God bless you. Pastor James, ngayon ay open na po sa atin pong lahat, mga kaibigan po nating ISDARM, ang pagkakataon upang kayo po ay magtanong. At pag nagsalita tayo, magsisimula na, automatic po yan, magsisimula na po ang counting. Ulitin ko po yung rule, direct to the point dapat tayo doon sa tanong at may 2 minutes na sasagot ang presenter at lahat po ng time ay 30 minutes po yon lahat. Makakaasa po kayo na pati yung tanong po ninyo ay nakasali na po yan sa tanong. Sa time. Okay? Siguro ipalapit lang dito yung tanong. Ipalapit lang dito para yung mic. Ipasis mo dyan. Mic po, mic. Iyon mo po. Magandang tanghali, Pastor. Nabanggit ninyo kanina sa presentation ninyo yung tungkol sa hula, no? Yung sa Daniel 8:14, ano, na tungkol sa unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Ang tanong ko po ay tungkol kay Sister White. Kayo po ba ay naniniwala na si Sister White ay propeta ng Diyos? Unahin ko muna sagot ni Mrs. White. Hindi siya nagdeklara na propeta siya, kundi messenger lang. Pero ang mga Adventista naniniwala. Next question. Okay. So sa mga katuwid, propeta siya ng Diyos na nagbibigay ng mensahe sa Seventh Day Adventist. Yes po. Kasi ang propeta nagbibigay yes ng po, mensahe. pati counseling binigay niya. Okay. Hindi lang prophecy, counseling. Okay po. Mayroon po siyang hula. Kasi nabanggit nyo kanina sa sige, anong hula niya? 2 SM 300
Sige, anong hula niya? 384, Sige, tungkol sige. sa Seventh-day Adventist. Sige po. Ito po ay nakasulat sa Volume 6, Testimonies for the Church, page 144. Sabi doon, a company was presented before me under the name Seventh-day Adventist, Yes. who were advising that the banner or sign that makes us a distinct people should not be held out so strikingly. So may hula si Sister White na ma-apostasy ang Seventh-day Adventist. Hindi yan sa makatuwid, ito po ay magaganap. Salamat po. Uy, hindi lang yan ang nagaganap. Malaki ang kaganapan sa Adventist. Yung mga hula-hula na yan. Malaki ang kaganapan sa Adventist. Kaya ito ang kalaban ng Kaya nga po. Sandali po, sinasagot kita. Ito kasi ang kalaban ng dyablo. Kasi Mrs. White mismo nakita niya na ito'y dudumugin talaga ng dyablo ito. Kaya ang lahat ng mga hula mangyayari dito sa Adventista, iyan ay isang signal na ito ang tunay na iglesia sapagkat kalaban siya. Sige na. Next question. Ganito po yan. Next question. Sige, next question. Sige. Okay, post the time. Mayroon pa pong hula tungkol sa Stop the time, Seventh-day stop the time. Adventist. So, nabanggit po ninyo kanina. Stop the time. Kanina po kasi hindi akong hawak ng may mic. Siya po. Lumagpas ng tatlo. Pwede po. Granted. Pangapat. Sige, bigyan naman sa iba. Bigyan naman daw sa iba. Okay, sorry na po, excuse me lang po. Kami po kasing moderator ay inaano po namin yung time, di po namin nabilang kung ilan na yung tanong. Kaya po nagtatanungan kami ang bot sa amin kung pang ilan na at na medyo na ano kami. Dalawa lang yun. Dalawa lang. Gusto ko lang kasi i-post ninyo. Kanina, sumasagot si Pastor, inaano na nun. Pero i-ano ninyo, paano kayo mag-iparan kanina? Kung sino man yung nakaupo sa upuan mo, ganun din dapat. Okay, thank you so much po, brother. Kanina po kasi as a Okay, thank you so much po. Granted po yan. Kanina po kasi, explain ko lang po ha. Siya po yung may hawak ng may mic. Kaya nga inagaw ko kasi medyo nagsapaw na. Okay po? Okay po. Sige po. Thank you so much. Sige, Pastor James. At saka, pang-ilan na po yung brother? Yung tanong mo? Ano yung tanong kanina? Yung tungkol kay Sister White, kung kayo ba ay naniniwala na siya ay propeta ng Nasagot Diyos. ko na yun. Kaya nga po. Tapos Okay. ang pinalo-up ko, yung hula ni Sister White na ang Seventh-day Adventist ay mag-apostatize sa ngayon dun sa testimony. Ayan, pinresent ko na may apostasy na mangyayari sa Adventist. Kaya maraming lumabas kanina. Maraming lumabas from the SDA Church. Maraming nag-apostatize. Totoo yan. Nangyayari yan dito sa loob. Sa inyo, ganun din. May IMS din kayo na opsyot. Sige. Pangatlo po. Okay na po. Pangatlo. Okay na po. Okay na. Okay na. Tatlo na pala. Nakatatlo. Sige. Okay, next na po. Next na po. Sige po. 27 minutes and 39 seconds. Okay. At pa naman tatanong. Sige po, sige. So ayon po sa letter 110-1902, yung Seventh-day Adventist po ay hindi basta pangalan, kundi kumakatawan sa katotohanan na dinadala ng Seventh-day Adventist. Question. Kayo po may naniniwala doon. Ngayon ang tanong ganito. Okay. Ano po yung mga katotohanan na kinakatawanan ng pangalang Seventh-day Adventist? Sagot, 2 Kasi sabi minutes. po, they have made us what we are. Sagot, 2 minutes. Okay. Pwede nyo na maklaim na kayo you live according to the word. Pwede mo maklaim yan. Lahat nagkiklaim yan. Pero ang tanong mo kanina, ano yung mga Katotohanan na kinakatawanan ng pangalang Seventh-day Adventist? Oh yes, seventh day. Nangingilin ng araw ng Sabat. Adventist, naghihintay na ikalawang pagparito ni Panginoong Hesukristo. Ngayon na ikalawa ko pong tanong. Ayon sa 3SG 253-254, kayo po ba ay tunay na nangingilin ng araw ng Sabat o lumalabag sa araw ng Sabat? Tunay na nangingilin. Next question. O base nga po sa 253 to. Pwede po bang basahin natin yung 253-254? Sige, basahin nyo. At tingnan po natin kung Okay. kayo po Stop, ba ay up. tunay na nangingilin. No side comment. Stop the time. At tingnan po natin yung passages.
3 is G, spiritual gifts. Spiritual Book Gifts, Volume 3, 253, 253, 254. paragraph. 253, 254 magkadugtong Okay. yung isang paragraph na yun. Sa dalawang page. Okay, paki-plus po sa screen kung meron po tayong ano dyan, Spirit of Prophecy. Paki-plus po. Ay, walang ano. Pwede. Request po sa ano, kung meron po tayong Spirit of Prophecy, paki-flash po. Baka yung volume 3 ng spiritual gifts? Meron po. Volume 3 ng spiritual gifts yung hinahanap mo? Opo. 3 is Ako ang G. mabasa? Ako ang babasa? Ito ho. Sige na, basahin ko na ang panahon kasi tumatakbo. Nakapatay sige po po. yung ating time. Sige po. Nakapatay po, nakapost po yung ating time. Ito. Basahin po natin. Pwede bang Ito, isaksak basahin ko. I Hindi, basahin ko ito. Nakastop, lang po nakastop. kasi yung context para makihan yung... Basahin medyo ko. mahaba-haba yun. Okay. Ito po ang hinahanap mo. Volume 3 of Spiritual Gifts, pages 253, page 253 moderators, Toto 54. to 254. Basahin? O sige. Okay, basa po. Andyan pala. Ay, sabay, pwede na dyan. O dito. Para may flash dyan. Ayan. O sige. Okay. resume the time, Ano 26 po, minutes sabi and 13 seconds. The Lord is no less particular now in regard to His Sabbath than when He gave the foregoing special directions to the children of Israel. He required them to bake that which they would bake and sit, that is to boil that which they would sit on the 6th day, preparatory to the rest of the Sabbath. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day and who cook food upon the Sabbath violate the 4th commandment and are transgressors of God's law. Question. Andun na po yung question ko kanina. Hindi, Kung kayo po banggit- ba ay nabubuhay ayon sa diwa ng pangalang Seventh-day Adventist? Ayon po dito sa nakasulat Okay, sagot na sa... po. Opo. Sagot na po, 2 minutes. Pastor. Opo. Ayon sa nakasulat. Opo, ayon sa nakasulat. Ayan sa nakasulat dyan, ang payo ni Mrs. White dyan, na dapat huwag magluto kung Sabado. Yan ang shortcut niya. Okay. Huwag magluto kung Sabado. Ang pinag-iusapan din yung Israel yan ha, sa Sinai. O sa Sinai. Ayan o, Sinai yan o. Sige na. Sige. Pagbigyan. Pagbigyan. Okay, moderators time. Stop the clock. Okay, ano po yung i-clarification natin? Excuse me muna. Stop the time. Ano po bang, wait lang po ha, both speakers. Ano po bang i-clarify natin kasi medyo nagkakagulo na tayo. Ano po ba? Pastor James, ano po ba yung i-clarify dyan? Ang sabi ko kanina, itong particular council na ito, sa Israel, sa Sinai, may Israel. Dito Israel, kanina basa ko, saan ba yun? During... Okay, Saan ba yun? nasaan na po? Itong Sinai. Sige. Okay? Sandali po. Basahin ko na. Kasi hindi, tama yun. Basahin ko ulit po dito. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day and cook food upon the Sabbath, violate the 4th commandment and are transgressors of the law. Okay? Ito po, ang sabi. Wala dyan? Bakit wala dyan? Andito nga sa akin. Sige. Basahin po natin. Sandali. Sige. Sasagutin ko na ba? Sige. Okay. Dahil 2 minutes, sagot, Pastor. Okay. Dahil sa ang laro po dito ay scripture versus scripture, ay basahin po natin ang balancing statement niyan. Sapagkat si Mrs. White buhay pa nung maraming mga ospital ang Adventista.
At hindi mo mapabayaan na huwag mong lutuan yung sa hospital, sa eskwelahan. Maraming pasyente diyan sa ospital, mamatayan kung hindi mo pakainin buong araw. Dapat lutuan mo yan. Pagkatapos, yung eskwelahan, panahon ni Mrs. White, ito po, ay yan ay pinayo po ito sa Israel nung sila na panahon ng sojourn. Ang sagot niyan, ang balancing statement niyan, ay mabasa sa Patriarchs and Prophets, page 409, na ang sabi po ay ganito, during the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been strictly prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan. Was not to extend. Alam niyo kung bakit? Ang background kasi dito, 2 minutes lang ito eh. Ang background kasi dito, doon sa wilderness, hindi sila pwede magpaningas ng apoy. Sapagat luto na ang mana. Sa Sabado ay double. Sa Biyernes double ang dumarating. Kaya luto ng mana, bawal na magluto. Mayroon nga silang pinatay eh. Sapagat nagpaninas ng apoy. Nagpaningas niya ng apoy, gusto siyang sumimba sa Diyos-Diyusan. Kaya pinatay siya. Kaya sa sojourn, during the sojourn, bawal talaga magpaningas o magluto. Pero pagkatapos, nung doon na sila sa kanan, winala na ito. During the sojourn in the wilderness, kindling of fire was, during the seventh day, had been strictly prohibited. The prohibition was not to extend into the land of Canaan. Next question. Next question. Okay, ang next question ko po kasi ini-apply yan sa Israel, bagamat andun the Lord is known is particular now. Gusto ko pong follow up na tanong, yung nakalagay doon sa volume 6. Okay? Volume 6 ng Testimonies 355, 356. Sige. Tingnan nga po ninyo kung sa Israel pa yan. Okay, moderator's time. Meron po tayong rules dito. I-pusar ko lang ha. Rule number 2 na during sa question and answer presentation or sa time ay magkakaroon po tayo ng direct to the point at no side comments. So, sige na. Sa mga nagtatanong, pwede po natin i-direct to the point po yung ating Tanong sige, na. thank you so much po. Our Next time question. Okay, ako na lang po ang mag-flash para kompleto yung andun sa ano. Okay. Pwede po. Okay, pwede pong i-ano dito. Saan yun? Ito. Okay, stop the time. Ang ating time po ay 23 minutes and 3 seconds. Change your question. Palakihin natin. Sige Change your question na lang. Practical na lang, balikan na lang yan. Okay. Ito na po. Nababasa po ninyo yan. Sige po. Basahin natin na. Sige. Sa Israel pa ba ito? Ang question, ilang minutes yan? Ang question? Okay. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Let the booths be black and the butts be taken. It is possible to do this. If you can make it a rule, you can do it. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Ano po ang masasabi po ninyo dyan? Sige. Na ito ay suporta doon sa binasa natin kanina, that the Lord is no less particular now than when He gave the foregoing direction to the children of Israel. Okay, sagot po. Ayan po. Sige po. Ang sabi po diyan, ang lahat ng pagluto ay gagawin sa Biyernes. Sa Biyernes. Sa Bible na tayo magbasa ng sagot. Exodus chapter 12 verse 16.
At sa unang araw ay magkaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na yan, liban sa nayaong nararapat kanin ng bawat tao. Na siya lamang ang maaring gawin ninyo. Ay, may pwede palang gawin sa araw ng Sabado? No? Hindi mo pang i-question ang binasa ko. O mo question yan. Mayroon palang pwede gawin sa Sabado, pagluto. Yan, yung para sa pagkain. Ang binasa mo ay kay Ellen G. White, huwag natin ipaawa yan sa banal na kasulatan. Kaya ang mga Adventistang kapatid nyo ay sumusunod ng banal na kasulatan. Sumusunod din sa kay Ellen G. White according to practical na pagsunod. Next question. Okay, wait lang po. Ang ginamit ninyo ay banal na kasulatan. Stop the time. Elector's time. Brother Marcelo, 3 beses lang po kayong magtatanong at saka yun na yung panghuli eh. Ay, yun ba yung panghuli? Hindi ba ito? Hindi. Opo. Hanggang 3 lang. Ikatlo lang ito. Hanggang 3 lang. Po. Kasi kanina yun eh. Di ba Ay, paliwanag Peter? kanina nung hindi tanong yun eh. Dalawang follow-up na ba yun? Dalawang follow-up na ba yun? Kanina? Parang isa pa lang eh. Alam ko eh. Tumatakbo bang oras? Basta po. Kasi naantala lang kanina. Tumatakbo ang oras. Sige po, Pastor. Sige na po. Ano ba? Ang alam ko, kasi hindi man kanina yun. Naantala lang kaya. Po. Yung pagbasa sa statement. Ha? Hindi sa inyo nag-take note kung tatlo na ba? Ganito gawin po natin. Pag nagtanong siguro, first question, tapos wag maingay habang nagsasalita kasi maka-count as follow-up yun. Kaya, pag natapos yung sagot, follow-up. Tapos para klaro. Kasi pagka pinapa-follow up, mabibilang nyo na follow-up eh. Tsaka dadami. So, magiging hindi fair po sa ginawa po natin kanina. Okay. Maliwanag po yun ha. Salamat po Brother Johnson sa suggestion. So okay na po ba yun? Okay, meron pa tayong 21 minutes. Sa mga gustong magtanong, pwede po kayong magtanong dyan at lapit lang po kayo. Pwede sumagot ang panel eh. Opo. Yung panel nyo pwede sumagot, yung panel dito pwede rin. Sige, Yes, tanong po. kayo ang panel dito na. Yes po, yes Sige. po. Para mabigyan ng pagkakataon ng panel. Salamat po. Yes po, yes po. Okay po, sa panel po ng SDA o Seventh-day Adventist Church, pwede po kayong pumunta dito para kung magsagot. Sige po, sa mga gustong magtanong po, kunin po yung mic at saka magsisimula na po kapag nagtatanong na po kayo. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid, tanghali na pala. Doon sa presentation ni Pastor ay sinagot niya para magiging balanse ayon sa kanya ang ating pagkaunawa o sagot. At sinagot niya mula sa Bible yung tanong. Ngayon naman ay gusto kong linawin para maging malinaw sa lahat. Ano naman ang stand ninyo, ang nakasulat dito sa Spirit of Prophecy? Kasi binasa ninyo kanina yung Bible. Gusto ko lang malinaw sa lahat dito, ano naman ang stand nyo sa nakasulat dito sa volume 6? Okay, 2 minutes. Sagot. Stop the time para sa paghanda. Okay, Bishop. Hindi nag-disqualify pa sa pagiging true church. Hindi po yun yung pinupoint out po dyan. Halimbawa, ako, member ng church, nagluto ako. Hindi yun dinidisqualified para hindi maging true church yung SDA. Hindi po yun yung topic. So, yung punto po ninyo na hindi dapat magluto, hindi po yun yung pinupoint. If
it is a role, you can do it. If possible. Kung possible daw. Ayun yung sabi. If possible, you can do it. Kapag hindi possible, you can do it. Ayun po yung sabi sa sabi ni Ellen G. White. Aha. Okay. So, Next question. Next question. Pwede bang ibalik nyo yung statement? pakibalik at sasagutin Pakibalik po natin. yung statement. Paki-flash po sa screen. Cut the time. Wala po akong nabasa doon na if possible. It is possible. Okay, resume Pero the time. pwede pong i-explain yun kasi yun yung in-explain mo kanina. If possible. Pero doon sa nabasa ko, it is possible. Can you explain it further? Simple lang Okay, ho 2 ito minutes. eh. Anong basa ho ninyo? It is possible to do this if you. Yes. Ano ho ang ibig sabihin ng if you? Tatagalogin ko. Kung ikaw. Okay? If you make it a rule. You can do it. Did you make this as your rule? Yes. Ikaw, hindi si Mrs. White. Ikaw ginawa mong rule, si Mrs. White hindi. Ha? Yun eh. Oh, if you make it a rule, you can do it. If you. Di ba? Ang tanong ko sa iyo kapatid, may nabasa ka, wala? Anong proof text? Mr. Marcelo, Okay, next hindi ito question. proof text. Sinabi to ni Next Mrs. question po. White. Next question. Oh, ang tanong, may nabasa ka? Yes? Oo? Next question po. O ano? Di ba? Kala ko sabi mo wala eh. Excuse me. Okay, next Sige. question. Next question. Okay, thank you for the Kilala answer. kilala na natin ang isa't Okay. isa. Thank you for the question because my purpose is that the people may understand how you Okay, understand okay, that. okay. Okay? Yeah, yeah. So follow up. Hala, pangatlo. Last question. Last How question. about this what do you call that? Spirit of prophecy. Okay. Yung unang nabasa kanina Sige, sige. na mayroong binanggit doon, gusto ko ring malinaw yon para sa lahat. Sige. Yung sinabi doon, those who cook food on Sabbath violates the fourth commandments. Okay. Pasagot mo na. This is Pasagot mo na. Hahati. to understand Hahating how you understand the statement for everybody's information. Okay. Aha. Ipapasok. Ayan na. Yeah. Ayan na. Okay. Say it. Those who cook food, ano po ang sabi diyan? Violate the fourth commandment. Ito. Mga kapatid, maliwanag. Nagba-violate. But it doesn't disqualify kasi ang pinag-uusapan kanina pa dito, Remnant Church Those. So ibig sabihin, papaano yung mga hindi nagluluto? Hindi sa loob pa rin ng iglesia. Hindi pa rin ang usapan dito na porke may nagluluto sa loob, lalabas kayo, wala dun. Ang maliwanag na sinasabi dyan, yung gumagawa niyan, nagbabiolate. Pero hindi sinabi na pag may nag-violate, may nagluto, pag araw ng Sabado, sa loob ng Seventh-day Adventist, magse-separate kayo. Yun ang wala dyan. Yun ang wala dyan. Sa church pa rin yan. At eto po, maliwanag sinabi ni Sir Peter, ni Pastor Peter kanina, hindi niya rin magarantiyahan na lahat ng miyembro nila ay faithful. Kaya kung yun ang pananaw nyo sa amin, nag-a-assume kayo na hindi faithful ang church, kayo rin nagsabi mula sa bibig nyo, hindi nyo magarantiyahan na lahat ng miyembro nyo ay tapat sa inyong aral na tinatangkilik. Kaya quits lang tayo doon. So tanong, ano ngayon nilamang nyo? Wala kayong nilamang. Ang maliwanag lang, lumabas kayo. Pero kung sa pagiging faithful, sa inyo hindi kayo sure na lahat faithful, dito at inaamin naman, kayo rin nagsabi, militant church pa until now ang church. Kaya wag mong i-expect na ito ay triumphant until now. Ang tunay na church, tandaan ha, isa sa katangian ng tunay na church, ang kanyang kalagayan sa ngayon until now, militant. Hindi pa siya church triumphant. So ibig sabihin, meron pang mga nakikipagbaka. Next question.
Okay, sunod po. Ay, huwag nating sayangin yung mga oras. Mamaya-maya, magdaos na tayo ng reconciliation ceremony. O sige, pagkakataon na po ito, huwag niyong sayangin ang oras. Correct. O, bilis. Oh, kanya-kanya. Sagot-sagot, pastor. Ayun na. Ano, Sino naman sasagot yan? Oh, meron. Kayo, sinong gusto? Sige na. Sige na. Sige. Hindi, sasagot. Ganito, yung yung lumampas na tayo ng oras, alas 12:30 na, ay meron pa naman tayong naka-schedule na second stand. So, suggestion ko, kung okay lang naman sa amin, na yung time namin na 30 minutes, kahit hindi maubos, is i-close na natin dahil lumampas na tayo, naantala na tayo, kaya 12:30 na, para ibig sabihin, mamaya, yung meron tayong time. Kasi kung kukunin natin na ngayon, dile-dile, mamaya medyo atrasado. So yun po ang aking suggestion. At sa aming panig, okay naman sa amin yun. Kahit na doon, hindi kami magtatanong. Walang problema po yun. Okay? Okay lang ba sa Kasi meron pang presentation na tigay 1 oras kasi mamayang hapon. So bigyan natin yun ng time. Huwag natin kunin yung actually dapat hanggang 12 o'clock na tayo pero di natin na bantayan. So okay lang. Walang problema doon. Ako ngayong 5 minutes ko ay hindi ko na ginamit sa deliberation. Dahil ang 5 minutes ay alam ko na maglalampas na tayo ng panahon. Kaya sana kung magtanong kayo ay mabilis. Pagkatapos na sunod naman isa. Sana. O mamayang hapon, sige. Okay. Magko-close na tayo? Pastor? Pastor, pasensya na po ha. Pasensya na. Nakunan ba ako ng camera? Nakunan, no? Okay, thank you. Yan lang ho, yan. Salamat ho. At least kita Okay, po worldwide. Thank you. Okay, as a moderator mamaya siguro, pasensya na po kung merong mga pagkukulang, pero mamaya sisikapin po namin maitupad yung ating rules and regulation ayon sa pagkasunduan. So, ang ating pong time po ay 12:35 na po, lunch na po talaga. Tayo po ay magre-resume. Anong oras po?